kay gamay nga clarification ba. Na ingon man ka sa Old Testament nga bawal mukaon og baboy, di ba? Ang tao. Ang tao kay hugaw. Pero kauna tong panahon. Karon kay niabot naman si Kristo. Niingon man si Kristo na kamo tanan magakaon. Kaya kana limpyo kana kung musulod sa imong ginawaan. Ang mahugaw kana mismo ang mugawas sa imo nga lawas, di ba? Oh, so karon nagibawal man na sa unang panahon og pag-abot ni Kristo, yan giusab ang kasulatan. So karon asa man ang atong angay nga sundon, ang amahan ba o ang anak? Ili ko masaya pisol, Biblia man yung pangutana. Nga nag-ingon si Kristo, dili mahugaw ang magasulod, kung dili ang nagagawas. Yerkuting Mateo Kapitulo 15. Wala ko memorize Okay. Ang istorya ni Nigsoon, ang istorya niya na dili tungod nga adunay litson sa lamisa. Kasi ang unang-una sa tao, nag-ingon si Kristo, walay mahugaw magasulod, kung dili ang magagawas. Ang ilang nauna, nailitson sa lamisa. Dili son. Nganong namulong si Kristo niya na, kay si Kristo ang iyang mga apostoles, ang iyang mga tinunan, ang iyang mga disipulo, nangaon restaurant, nangaon nga wala ng hunaw. Unya nakakita man ang mga parasiyo o mga eskriba ng mga kritiko ni Kristo. Nang sila nagtumon sila sa balao ni Moses. Ngano man sila, ng iyang mga tinunan, nangaon man, nga wala ng hinaw. Doon sila kaon, nagumog man nito. Ngayon si Kristo, nintubag si Kristo, dili mahugaw ang magasulod, kundi ang mahugaw ang nagagawa. Nga buot ipasatot, katong pagkaon nila limpyo, nga katong panglibat, katong nagagawa, moto'y mahugaw. Dili tuod kay nga ibaboy. Gamiton mo na sa mga tao nga kusog muhag-muhag og baboy. Matistuha nga wala may baboy diyan nagasa. Wala baboy diyan nagasa, bro. Okay. Wala lang sila ng hinaw. Follow-up question. So niyon ka nga ang baboy wala di atong istorya ha. Karon kay ang baboy kay mosulod man sa imong ginawaan kay di man na siya maluwa nimo. So, pure gyapon na siya. Kay katong panahon na wala ko ta kabalo na kung na po din listo na itong panahon na kaya naman itong listawan, di ba? Nangayo po glagit, ay lagad na. Nangayo po glagit si brother. Kahit po kayo musunod man to, basta musunod limpyo. Kaya ka bakla? Musunod man muna ang ganitod. Liberty kung isada kaya ginasunod man muna sa mga bakla. Gilamon man na nila, limpyo po ka. Kaya musunod man, unya kini mga kanibal, na ang mga tao, mukha-tao, yung musunod man, limpyo po na. Kaya musunod man sila ginawaan. Kung basihan na ito na imong logic, basta musunod, okay? Nananay mga tao, mukha-tao, okay rin na. So, dili na ito nabasihan, basta musunod, limpyo. Kaya na yung musunod, sa katubangan sa tao, limpyo. Katubangan sa Diyos, dili limpyo. Nakingunod ang Diyos, mahugaw. Ngayon ka sa panahon ni Kristo, limpyuhan. Diyan mabasa sa Biblia, na ang mga hayop, limpyuhan ni Kristo. Pati ang baboy, limpyuhan ni Kristo. Wala akong diklaro nga kung asagod ang indakto. Nga, di ba, kaya ang words nga mukhaon, so siyempre, ang musulod, di ba, wala bang, siyempre, kita ang tao doon na, di ba, kalibog, di ba? Gawas kung binagsan na, itemize na niya nga, kanang mutanga, kana. So, makabalo na kung nga bawal, di na siya, di ba? So, karon, dinig ko ka mukha o baboy. Ano na kung ko? Nag-iwan man ang Diyos na hugaw lagi ang baboy. Unya, pamati ha sa Kristo. Si Kristo sa Mateo 5, versikulo 17, 18, 19. Ewan si Kristo, "Think not that I come to destroy the law and prophets." Ayaw paghuna-hunaan, nanhi ako pagbungkag sa kasubuan o sa mga propeta. I took not time to destroy. Wala ko ni anhi aron bungkagon sila, but to fulfill, kundi sa pagsunod. Heaven and earth shall pass away. Ang kalangitan o ang yuta mawala. One word
usa ka pulog, one jot, usa ka tuldok, shall in no way pass, sandalo, shall all be fulfilled. Kung ang Jesu Cristo, wala nilang yan, usa ka tuldok, mawala man ang langit, mawala man ang yuta, pero ang balaod sa Diyos magpabilin. Ang pagbili sa pagkaon sa baboy, balaod sa Diyos, bili. May langit pa, naa. May yuta pa, naa. Kung Jesu Cristo, mawagtang man ang kalangitan, mawagtang man ang yuta, ang balaod sa Diyos magpabilin. Kaya ino na rin ito na wala may balaod. Ang tungkol sa pagkaon, sa gusto mo lang maunang sura itoon. Pati tao, kauno na to. Narabay tao nga, makaog-tao. Pero mukhaon dyan ka baboy. Mukhaon. Lami man. Alam niya, yun. Ano na ito? Bahala ka lang. Pagulanon pa, makbuot pag may ahon. Mo may naamon sa eternal doon. Tumutuman ka sa Diyos na paraiso. Tumusupat ka sa Diyos na may impyerno. So, pili lang ka, sa impyerno ba ka o sa paraiso, naamang sa lugar adtuan, subukaon kag baboy. Kana impyerno man jud ka. Kana ingon man ang Diyos nga, balaod na sa Diyos. Kanang dili ka bukaon og baboy. Dili ingon ka, oo. Di sobrahan pa niyo ang Diyos. Sa una man ang panahon. Sa una. Okay, sa unang panahon, karon itakaon na ang baboy. Diin nabasa sa Biblia na nag-ingon, karon kay dag-o na itakaon ang baboy. Sige, si maay Biblia din na. Karon kay daayo na, bag-o nga ta, bag-o na ang balaod, kaon na tag baboy. So, isa lang ako natungtuman. Kay bag-o na ta, dili ka magpatuli. Kay sa Galatians chapter 5 verse 3, inyong si Pablo, kung kamoy magpatuli, walay silbi si Kristo. So muli ka, dili ka magpatuli. Wala. Karon ningon man si Paul nga, bawal magpatuli. Ay, nato na, ito pala. Ikatay na. Hindi na mistisya. Hindi ko. Kaingon sa Pablo, dili ka magpatuli. Sa simbahan sa Katoliko, nakaingon din ang simbahan sa Katoliko, na ako source. Nakaingon ang simbahan sa Katoliko, ang Papa mismo, ang Papa sa Roma nag-ingon, before and after the baptism, you should not be circumcised. Ang Papa sa Roma nag-ingon, before and after the baptism, Christians should not be circumcised. So, tulit na o? Sige, pangutana mo doon, pangutana. May pero lagi na yung mangutana. Pangutana mo doon. Pangutana, Brad. Sige, pangutana. Alhamdulillah. Isa pa din mangutana.